Tuloy tayo kinakat nila Talagang gumagawa sila ng paraan upang bahala sila sa buhay nila ngayon. Tignan mo si Otabe, natakot na, nakikipren request. Yung isa pa, nakikimihingi na ng tawad. Ako, matindi yung ginawa ko. Ito yung sinunog ko na polymer na ayaw nilang makita na sinunog ko. Ito ayan. Ayan. Yan ang polymer. Ayan may pa yan may plastic pa. Ayan. Halagang 50 pesos ito. Ayan. Sinunog ko yan. Yan ang ayaw nilang makita. Kaya diyan nagumpisa yung pagputol-putol nila ito. Yan. Basta tignan ninyo yan. Paano ba naman yan bakit may logo ng Hong Kong Shanghai yan? Bakit ginagamit natin dito sa Pilipinas ang pag-aari niyan ay Hong Kong Shanghai? At yan yung Hong Kong Shanghai na yan doon sa England nabili ng Silicon Valley yan. At yung Silicon Valley na yan ay yung na yan may kasabwat yan ng Goldman Sachs, may kakwan dyan ng mga Marcos. Kaya nga, yan siguro ang gusto nilang ipalit dito sa na ito, yung sa G-Sion, na pinang-i-scam ni Magsisibya. Yung bakla na masugid na tagapagtanggol ng mga Marcos. Pero huwag kang mag-alala, pagdating ng panahon, hanapin kita at ipapakulong kita. Huwag kang mag-alala dahil maraming maraming lalaki doon, magsasawa ka ng lalaki sa bilangguan. Siguro naman nalalaman ninyo na ang pinakamamabigat na banta ng kadiliman ay yung liwanag. Ito yung katotohanan. Ang mga naglalakihang kaharian ng kaguluhan sa mga katiwalian at mga panlilinlang ay karaniwang pinababagsak lamang ng isang tao na may determinasyon. At ang tanging paraan upang mapigilan nila ang taong yon ay kailangan pahinain ng kanyang loob. Paano nila pahinain ang loob ko? Palibhasa, minamanliit nila ako. Pero doon sa ibang bansa, hindi nila ako kaya maliitin. Sinasabi ko sa inyo. Dahil sinusunod nila ako. Ngayon, ang katigasan ng ulo nito upang malaman na mayroong pamperang ito ngayon ang pinalalabas nila. Ditong polymer na ito. Sandali lang. Hindi pa. Kaya nga, yan ang kinuwang ko na talagang napakahalagang bagay itong mga isasawalat ko sa inyo ngayon. Kailangan hindi ito nagsasawang pinababagsak ang kanilang masalimuot na plano. Kasi may mga plano sila katulad ng kayamanan na yan na napupunta sa mga Maharlika Investment Fund. Hindi naman pag-aari ng mga Marcos yan. Yung yung hinak nila na One Malaysian Development Berhad, yung mga nakalagak doon. Pinadaan muna nila sa share company, yung hindi na gumagana ng kumpanya, doon nila pinababagsak pagkatapos pagpunta doon sa na yan. Katulad ng mga custodian account. Yan ang mga plano nila na lantad ko. Sino ba naglalantad ng katotohanan? Wala. Dahil lahat yan, vlogger, troll, mainstream media, lahat yan ay kontrolado ng mga Marcos upang masabi na sa kanila yung mga kayamanan na yan. Pero ang tunay na mayayari niyan ay yung mga inheritance kung sinasabing tagapagmana ay yung mga mahihirap na kababayan natin. Hindi lamang sa paraang
kaligtasan ng buhay, kundi kailangan harapin ang mga sanhi ng kagipitan upang maitayo muli ang tamang hustisya. Kasi ultimo Supreme Court bayaran eh. Hindi na sila nahihiya. O, kukunti na lang ang itatagal nila sa mundo. Pero nakukuha pa rin nila magpabayad dahil sa pera. Kaya mga swapang mga ganid. O, hindi na nahiya yung mga Supreme Court na yan. O, pagkatapos maghuhugas sila ng kamay. Hindi pwede yan. Sa akin, ang mali-mali, ang tama-tama. Hindi pwedeng pagpalitin yung pula sa puti, yung puti sa pula. Kaya maski na matanda na kayo, ikukulong ko kayo. Tandaan ninyo yan. Maski na ikaw, Bersamin, kamag-anak mo, kilala kita. Naging kung kani ng mga Enrile at saka ninatuson sa Cagayan. Pero ikaw, tandaan mo yan. Hindi mo pwedeng sabihin sa akin na pang kayo. Matanda na kayo, kailangan yung clemency na ikukan sa inyo. Yung pagpapatawad, wala akong pakialam. Tandaan ninyo yan. Lalo na yung gumagawa ng pagputol-putol sa akin. Tandaan mo yan. Sa aking pagpapahayag ng katotohanan ay unti-unting nagigiba ang kanilang plano. Sapagkat nalalaman ko kung paano nila pinatatakbo ang kanilang sistema. Ito nga yung lihim na pananakot sa pamamagitan ng pandilin lang. At para sa kanila ay tama ito sapagkat wala man isang nagtangkang magtanong o tumutol man, palibasa ang karamihan ay natatakot na makialam. Kasi wala silang kalaban-laban Pag idinimanda sila, wala na. Yun lang. Kaya namamayani. Kung minsan naman, hindi na unawaan kung ano ang nangyayari. Kasi Inglesan ng Inglesan. Para walang makaalam. Kaya nga ginagawa nilang bobo ang mahirap upang hindi nila malaman kung anong mga pinag-uusapan. Maski na minumura na sila ng mga mga politikong magnanakaw, mga namumuno ng mga magnanakaw, palakpakan pa rin sila. Yan ang katotohanan dyan. Sa aking paglitaw, wala akong inilalahan na kabulaanan. Maari pa yung pagsasalita na may pagdududa. Yung sinasabi kong benefit of doubt. Kaya ako nagsasalita ng benefit of doubt upang mag-isip din kayo. Saliksikin ninyo kung tama yung sinasabi ko o hindi. Kaya doon na kayo magbabase kung ako'y nasa katotohanan o wala. Ipinamamalitan ng mga buwok na namumuno ng gobyerno na ang peso ay lumalakas kontra dolyar. Sapagkat ipinagpapatuloy nila ang paggamit ng perang polymer. Ito nga yung sinunog ko na hindi nila may na pinutol-putol nila. Ayan ayan, uling na yan tignan mo yung kwan na yan yan, makikita mong patunay dyan Kaya hanapin ninyo yung karugtong niyan. Ngayon, muli kong yung pagsunog na yan. Ngayon, ewan ko kung paano sila gaganti sa gagawin kong pagsunog ng 50 pesos na polymer. Labag ito sa kasunduan na nakasaad sa IMF. Maging sa international, sa Permanent Court of Arbitration, mali yan. Pero nabababoy nila ang ating constitution. Yan ang sinasabi ko na lang. At yung pagsunog ko ng $1,000 noon, balikan ninyo yung kuwan ko ng Mickey Mouse currency. Nandoon yung mga Mickey Mouse currency, yung pagsunog ko ng 1,000. Ngayon, yung kuwan nito, bakit kinukonsinte ng Vatican? Mantakin mo, nangangaral ka tungkol sa Diyos pero kinukonsente mo ang kasamaan ng gobyernong ito?
Nasaan ang katinuan ng mga nasa Batikan? Pagkatapos ginawa ninyong Papa si Tagle, para pa siyang maghihikayat sa mga Pilipino na umalsa. Huwag kayong umalsa. Yan ang sinasabi ko. Dahil alalahanin nyo, yun nangyari sa EDSA 1 at EDSA 2. Lahat yan ay walang nangyari. Namayani pa rin ang mga magnanakaw. Lalo na sa panahon ni Gloria. Kasi yung kwan na yan, wala na silang magamit na papel. Dahil pinagbawal ko na yan eh. Kaya yan ang pinalalabas nila, polymer. Yung kwan na yan, yung papel na ginagawa nila para mag-imprenta ng pera. At ano ngayon ang trabaho ng Batikan? Nagpapalaki ang bayag yung si Tagle? Hindi ba? Dahil hindi ninyo ginagampanan yung tungkulin nyo. Kaya nga napabalita noon, ang mga central bank ng buong mundo ay kwan na. Batikan ng may-ari. Pero itong huli, nagsara na ang mga central bank. Kaya iyan ang pinalalabas nila upang gumana pa rin. Pero ano silbi niyan? Wala. Walang silbi itong sinunog kong ito. Ayan. Sinunog ko yan. Kaya lang, pinutol-putol nila yung unang pagsasalta ko, pinadelete ko na nga eh. Kaya nga ang kanyan, kaya yan siguro, ang gusto nila ito ipalit doon sa G-Sayon na pinang-iskam ni Magsisibya. Ang kapal ng mukha niya, pagtatanggol niya, magnanakaw. Palibas eh, scammer siya. Si Kwan din, yung Bongbong, scammer din. Gusto niya iskamerin yung hari ng Belgium, yung kinalagakan ng custodian account. At gusto niyang kunin yung porsyento. Ilan ang kukunin niyang pera doon? Sa loob ng isang 25 years na nag-mature na yung custodian account. Yan eh. 958 billion dolyar. Di napakalaki. Sa 2% lang. Inabot ng ganon. Di napakalaki. Yun ay linagak doon na custodian account ng magnanakaw na Marcos. Samantala, ang linagak naman niya doon sa Switzerland ay yung kanyan. Yung ninakaw niya na war damage. Inangkin na niya. At yun ang linagak para masabi, naglagak siya ng mga ginto doon. Ulul, putang ina ka, mas kinapatay ka na, minumura pa rin kita. Putang ina ka, nangangalit ng ngipin mo dyan sa impyerno, sa gawa mong hindi tama. Kaya yung kung ito fiat money ito, walang silbi ito, walang backup na ginto ito. Kasi hindi ko na pinagamit yung mga treasury note na may mga backup na ginto. Yan ang walang ginto nakalagak sa mga central bank. Sabihin ko sa yung totoo. May agam-agam sila na hindi ako umaayon sa ibig nilang mangyari. Yan ang katotohanan yan. Sapagkat namihasa silang inaayunan ng mga tao. Kung ano man ang kanilang balakin, ay okay lang sa kanila. Parang kanyan eh, yung parang yung Torre of Babel. Yung Torre of Babel. Walang makasawata sa kanila. Kaya hindi sila maaring gumante sa bawat plano ko. Sapagkat sa bawat plano ko ay may koneksyon ito sa divine intervention. Nakakunik ako doon sa pakikialam ng kataas-taasan dahil siya nag-uutos sa akin. May ugali ako minsan na mahirap pakitunguhan, lalo na kung maramdaman ko na may ginagawang hindi tama, may mga balak na maitim sa akin. Yung mga gumagawa ng kasamaan. At wala din akong
taong maaari akong sindakin. Walang taong pwede akong sindakin eh. O gambalain man. Lalo na sa mga maling bagay ay mawawasak ko ito. Kaya isang malaking tinik ako sa kanilang tagiliran at saka sa lalamunan. Dahil nalalaman ko yung kanilang mga sistema eh. May isa na naman palabas, nagagampanan si Trump. Ito yung linlangin ako na sinasabing matino ang ungas na Trump. Kasi doon sa pagpunta, ito hindi pa lumalabas ito sa mga pero nalaman ko na ito na ang balak nila kung wari susugurin yung Pentagon, pinapupunta si Trump doon upang tignan yung ng 1776 na Constitution dahil may nakasulat doon na sila ay may kumukontrol sa kanilang bansa, sa kanilang Constitution. Kaya kung may kumukontrol, ganyan din dahil ang Constitution natin ay nakapi yan. Yung ibig kong sabihin, modified ang Constitution nila. Kaya yung Constitution, lahat ng Constitution natin dito, modified din. Lalo na yung plano ni Prinsipe na master plan na gawin legal ang corruption. O, nasaan na yung Prinsipe na ngayon? O, ikaw ka, Anton, nasaan na yun? Yung sinasabi mo na tsubibo ka. Ang US ay natailing tulog, gaya ng bayan natin, na walang alam tungkol sa kanilang kasaysayan. Sa aking palagay, ay isa naman itong scripted na gagampanan ng ungas na Trump. Gaya yung pagbaril sa kanya, nakarinig lang ng putok, ginanon niya kagad yung kanya, pagkatapos lumabas na ng dugo. Ano malay mo kung yung pagganon niya napisa yung gel. Yung malambot na gel, pag gano'n niya. Kasi, yun na nga inuulit ko, pag ang tao, tinamaan o anumang bagay na nasaktan siya bago siya makarecover, 7 segundo, pagputok, gano'n kagad. Di huli na kagad ang katarantaduhan ng Trump na yan. Ngayon, ito na naman ang palalabasin niya, na siya lang ang nakaalam nitong modified na constitution, na merong kumukontrol sa kanila, sa bansa nila. Totoo naman may kumukontrol. Pero, hindi yan dahil yung pag ang tao, sa panahon pa ni Washington yan pag ang tao malapit na mamatay, lahat ng lihim, ilalabas na niya yan. Kaya imposible yan sinasabi nila yung na yan Palabas lang yan ng Amerika upang sabihin matino, akala nila makikiayon naman ako sa kanila. Hindi ako ulol na makikiayon sa inyo dahil kayo ang nagpahirap dito sa bayan natin. Bayan banal, binababoy nyo, nakikipagbaboy naman itong mga namumuno dito ng mga politiko. Kaya nga napakahirap yung mga ganyang gawain. Noong July 4, 1776, sinasabi na hindi ito ang tunay na pagkadeklara ng independence ayon sa original Constitution. Sapagkat ang Constitution ay wala daw kunong kaalaman tungkol sa modified version na inilihim sa kanilang mga mamamayan. Ganyan din ang nangyayari sa atin, modified version ng Constitution dahil kinopya lang natin yan Kaya yun ang sinasabi ko, yung 1935 hanggang sa huli, modified lahat yan. Subalit, ang hindi alam ng mga tao, ang nakasaad tungkol sa ating Constitution. Ganito ang sinasabi sa kaganapan ng pambansang krisis, kung saan ang ating bansa ay nahaharap sa tahimik na kaaway sa loob ng mga namamahala.
ang mga mamamayan, tandaan ninyo ito ang mga mamamayan ay may karapatang humiling ng buong pagsisiwala ng katotohanan. Gaano man kapanganib ay kailangan itong mabuksan ng Pangulo kung kinakailangan. Pero bakit bubuksan? Magnanakaw yan. Hindi niya gagawin yan. Ito hindi alam ito ng mga sinasabi political analyst o kung ano-anong sinasabing analyst dyan. Hindi nila alam ito. Itong mga bobo kasi itong mga politiko dito. Hindi ba Robin Padilla? Dapat sa inyo, doon ka sa post office na nangangakaroon doon kung ng silyo, ipapahid lang sa dila mo, ikukuha na sa dokumento. Yun dapat ang maging papel mo dyan. Ikaw naman, lapid, wala kang silbi. Ang dami nyo walang silbi. Wala naman kayong kaalaman tungkol sa paggawa ng batas. Kaya hindi ninyo alam kung anong kailangan ng mamamayan. Ang alam lang ninyo kung paano nakawin ang pundo. Yan ang katotohanan yan. Hindi ba? Kaya inuulit ko ito tungkol sa ating konstitusyon. Ganito ang sinasabi. Sa kaganapan ng pambansang krisis, kung saan ang ating bansa ay naharap sa mga tahimik na kaaway, na lihim na kahaway sa loob ng mga namamahala, ang mga mamamayan ay may karapatang humiling ng buong pagsisiwalat ng katotohanan. Gaano man kapanganib ay kailangan itong mabuksan ng Pangulo kung kinakailangan. Ikaw Duterte, sinasabi niyong pinakamagaling na Pangulo, ugok. Putangin mo, hindi naman ikaw yan tunay na Duterte. Ang layo ng mukha mo sa tunay na mukha ng Duterte. Kaya nga, ako, ibinubulgar ko na lahat sa inyo. Maski na yung bungbong na yan. Hindi yan yung kumandidato. Hindi yan. Yung primero, bigla siya naupo. Yung tainga niya nakaganon. Sarang. Sa Pangasinan yata yun. Duping sa Ilocano. Yung nakaganon ng tainga. Parang Tarsier. Parang si Jokno. Yung nakaganon ng tainga. Yan ang totoo niyan. Ngayon, iba na naman ang gumanap niyan na Pangulong, kaya walang alam yan. May mga sekreto na pilit na ibinabaon ng mga namumuno sa ating bayan. Kailangan ito malantad ang katotohanan sa mga mamamayan sapagkat may mga grupong mas makapangyarihan kaysa sa ating gobyerno. Ito nga yung mga elitista yung mga oligarko. Ang grupo na ito ay hindi halal ng bayan. Hindi rin nasasakop sa ating konstitusyon. Palibhasa mga magnanakaw. At sila ang gumagawa ng kapalaran ng ating bansa. Maging sa panahon ng digmaan, sa bawat krisis ng pinansyal, sa bawat mahalagang kasaysayan, ay nandoon sila. Kailangan mailahad na lahat yan. Kasi itinatago nila pilit Kaya nga lahat ng mga kwan yan puro magnanakaw Sino ba matino sa kanila? Ultimo sa judiciary, legislative, at saka sa LGU, mga executive. Puro magnanakaw. Pagkatapos, ipagtatanggol pa itong mga troll na ito, yung mga magnanakaw na yan. Nasaan ang katinuan ninyo? Wala kayo sa katinuan. Maging yung na yan, maging yung mga media na yan, wala sa katinuan yan. Palibhasa yan, ay pag-aari pa rin ng mga Marcos yan, yung mga media na yan. Kontrolado sila. Yung pagsasalta ni Ted Filon, maniwala ako doon. Hindi ko pinagpapaniwalaan yan dahil may lihim din yan. Siguro, Filon, naalala mo yung
yung kending store. Yan lang ang sasabihin ko. Oh. Kaya yung kung na yan, hindi ko pinagpapaniwalaan yan. Kayo naman, konting kwan lang, naniwala na kayo. Hindi, magkwan kayo. Ilawakan ninyong pag-iisip ninyong mga tao. Hindi yung kung ano sinabi na lang na, yun na lang. Sunod-sunuran kayo. Hindi sa akin, hindi pwede yan. Oh. Kailangan mapigilan natin ito. Yan ang katotohanan yan. Ngunit ang mga namumuno sa ating bansa ay mistulang mga inutil. Oh, mga bubo, mga tanga. Oh. Dahil pumapayag silang babuyin ang ating konstitusyon. Kayong mga mamamayan, pumapayag kayo. Pero sila naman, binababoy ang konstitusyon natin. Oh, saan ang katinuan ng bawat isa sa inyo? Kaya, nasa ating mamamayan ang pagpasya. Kung ipagpapatuloy pa rin ang pagkakaroon ng karapatan ng mga magnanakaw na politiko na mamuno. Sa akin, alam ko na ang mangyayari. Dahil lilitaw na yung nakasunod sa akin eh. Siya na ang hahatol sa inyo. Itong oras na ito, yung gumawa ng pagputol-putol, alam ko ang nangyayari na sa kanyang mga mahal sa buhay. Oh. Paano yan ngayon? Pasensyahan. Oh. Pilit ninyong hinahadlangan ng katotohanan. Kung mamatay ang mga mahal nyo sa buhay, wala akong pakialam doon, hindi ako umahatol. Yan sinasabi ko sa inyo. Hindi natin pwedeng sabihin, yung mga mamamayan, hindi natin pwedeng sabihin, wala na tayong magagawa. Dahil pag yan ang katwiran mo, isa ka ring inutil, o tanga, bobo, walang silbi, o wala kang karapatan na mabuhay pa dito sa Bayang Banal. Dahil yan ang katwiran mo eh. O, wala na tayong magagawa. May magagawa. Pero kayo, ayaw niyong gumawa. Ayaw niyong ipaglaban ang inyong karapatan. Pero hindi naman ninyo kailangan lumabas sa kalsada katulad ng EDSA 1, EDSA 2 na kinupan nila para maging kuwan kayo. Napakahirap yun. Oh, dahil walang nangyayari. Kung lalabas kayo, hayaan natin sila. Bahala ng kataas-taasan sa kanila. Yan ang katwiran ko. At napakabigat niyan. Kaya pag dumating yung mga biyaya, kaya nga sinasabi ko, hindi lahat na mahirap ay mabibiyayaan. Ayan, sinasabi nga na Iglesia ni Cristo, huwag mag-isa, kundi magkaisa. Bakit ako magkaisa sa mga magnanakaw? Oh. Yan sinasabi ko. Mga bobo kayo. Kayong mga religion, mga bobo. Kaya nga sinasabi ko, itong mga Katoliko na ito, wala din alam na yung parang nila, kinukonsente ang kalokohan ng mga Marcos. Kung wari kinalaban, pero konsentidor. Ang Vatican. Bakit niya pinayagan yung polymer na yan? Dahil yan ang balak nilang gawin pera ng buong mundo. Yung sinasabing ko ng BRICS. Wala namang ginto na may papakita. Pati yung deuterium, hinukan na nila. Pero nasaan ang deuterium? Bakit hindi nila kunin kung talagang kaya nilang buksan? Dahil hindi nila kaya. Ngayon, mabigat ang mga paratang yan. Kaya, anong magagawa ninyo kung ayaw kong buksan, kung ayaw kong sumunod? Ano pakialam ko sa inyo? Wala akong pakialam sa inyo. Yan ang sinasabi ko na lang. Kaya yan, kung ano yung mga natuklasan ng mga scientists, ipapahayag ko din. Malalaman lahat ninyo yan. Kasi lahat ng mga kalukuhan ng buong mundo lahat ko, katulad ng Russia, bagsak na.
Puro mga bagsak. Kaya nga nung ko kasi sinasabi, wala nang langis ang Russia. Kayo lang ang nagsasabi na meron. Oh, wala. Puro wala na yan. Yan ang tandaan ninyo. Kaya nga, napakahirap ang labang ngayon. Oh, labanan ng mabuti at masama. Oh, nasa panig ako ng kabutihan dahil yung pinagtatanggol ko yung karapatan ng mga mahihirap tungkol sa mga kayamanan na yan. Maganda ang mga pinagagawa pero hindi muna ako kikibo dahil kung nga yan. Kaya nga sinasabi ko, ang sikreto dyan ay nasa PNB Naga. Yung sulat ko nakarating na sa Permanent Court of Arbitration na binabantayan ni Juma Sison. Kaya siya nandoon. Hindi tungkol sa yan, hindi tungkol sa mga MPA, yung Communist Party of the Philippines, hindi yan. Kundi yun ang binabantayan niya. Kung sakaling pumunta ako doon, o hindi kaya may sulat ako pumunta doon, haharangin niya. Gaya ng pagharang nila dyan sa PNB Naga. Pero nakarating na doon. O ano pa magagawa ninyo? Kaya nga, sinasabi ko, kataas-taasan ang gagawa niyan. Anong alam ng mga religion yan? Wala. Hindi. Sino ngayon ang inyong Diyos Ama? Di si Satanas. Ako, yung Diyos Ama ko, yun ang talagang kwan niyan. Pangalan niya. Hindi nga ninyo kilala eh. Dahil kung kilala niya kayo, kilala ninyo siya. Diyos Ama ka lang kayo ng Diyos Ama. Hindi naman ninyo alam. Di, ang kwan nyo, kasapi kayo doon sa kwan ng Tore ng Babel. Hawak kayo ni Nimrod. Hawak kayo ni Ismael. Hawak kayo ni Jacob. Kaya sinasabi ko na lang sa inyo, mga bobo ang mga namumuno ng religion. Hindi na kayang interpretin. Ito ako nipaayos ko na yung tatlong ang tatlong kadiliman.